Ako dato si Captain Kirkley Amigos. Ako ang commanding officer ng 9 Special Forces Company. Base sa yung mga salaysay kanina, Yes, sir. nagsimulang nag-organisa ang Communist Terrorist Group o yung CPP-NPA dito. Ginamit nila yung issue ng deforestation o yung pagpuputol ng puno gamit nga yung Lianga Bay Company. No, inorganisa nila yung mga gagawa. Oo. Pangalawa na dito, inorganisa nila yung issue doon sa pagpasok sa minahan. At pangatlo na din, yung pagmamaliit nga sa kung sino yung mga IPs. Simulang mag-organisa sila ng mga kolektiba. Nabanggit mo na nga, yun si Father Navarro. At pangalawa, yung mga eskwelahan, yung trips, tsaka yung Alcadib. Nabanggit mo na rin yung sinasabi na taktikang bakwit, which is yung tool nila para makakuha ng pondo sa ibang bansa. Ngayon dato, nabanggit mo kanina, simula nung 2019, dahan-dahan na ngang nag-alsa base sa yung salita o parang sinabi nyo na ayaw nyo na. Gusto nyo tumiwalag sa kung anumang sistema ang meron sila. Bilang partner mo dato dito sa Lianga, maari mo bang sabihin kung ano pa yung mga nagbago? Ano na ba ang itsura ng Lianga noon sa ngayon? Ano yung mga dahan-dahang development na nakita mo? So, usbong ko, mayong hapon, sir. Salamat sa imuhang mga pangutana. Tagalogin ko pala. Salamat, sir, sa mga tanong. Uulitin ko rin yung nabanggit ko kanina, umpisa ng 2019. Kasi ang indigenous political structure ng Lianga, 2019 ito nag-umpisa, na inumpisahan ni Dato Jomar Vocales. Sa totoo lang, yung sinasabi ko kanina, hindi kauna-unahan ang 3rd Special Forces Battalion dito sa particular ng Lianga. Mayroon pang mga nauna na mga units ng ating mga kasundaluhan. Halimbawa, nandito yung dati 58, tapos 75, parang 29, naka-ano din sila dito. So pagka 2019, dumating ang 3rd Special Forces Battalion ng Lianga. Ang kauna-unahang nakilala ko na batalyong commander ng 3rd Special Forces si Lieutenant Colonel Baybayan. So siya ang pinakauna kong nakilala. Kaya sila mismo nakipag-usap sa amin na ano man ang dapat nating gawin na ikabubuti doon sa ating mga community. So sinabihan namin. So unang-una, dahil sa 3rd Special Forces Battalion, doon namin nakita na yan pala ang totoong ugali ng sundalo. Hindi pala makipagbarilan lang ang trabaho ng ating mga kasundaluhan, kundi sila ang inutusan ng ating gobyerno na dapat nila kung ano man ang pinakaunang issue, ano man ang mga problema particular doon sa mga community. Kaya unang-una ang nakita ko, maganda ang ano ng ating mga kasundaluhan, lalo na ang ating Special Forces Battalion, na sila, kasi ang masasabi ko doon, yung mga development, mag-ano tayo ng mga development, unang-una, ang mga programa nila, yung mabigyan ng mga solusyon kung ano man ang mga problema doon sa mga particular doon sa mga community. Number 1 na nakita ko doon, yung kalsada.
galing dito sa Barangay Jatagon hanggang doon sa ibabaw pa ng Emerald. Yung simento, sa dati kung tingnan natin, yan ang pinaka-issue. Yan ang pinaka-issue dito sa Lianga na ang mga tribo daw ay hindi daw pinapansin ng parang minamaliit ng ating gobyerno at na yan ang pinaka-problema ng gobyerno daw na hindi daw binigyan ng pansin ang mga katutubo. So, ang ginawa, yung sinasabi ko kanina, ang ginagawa nila doon, particular sa 3rd Special Forces Battalion, inano nila kung ano man ang mga problema. Tapos, number 1 na programa nila, sila mismo ang naghanap ng paraan kung ano man ang makabubuti doon sa mga community. Number 1, ang dati na mahirap na daanan galing ng Barangay Jatagon hanggang doon sa KM9 hanggang doon sa sa KM16. Kung hindi ang 3rd Special Forces Battalion, hindi masiminto yung daanan. Pangalawa, yung eskwelahan. Sila mismo ang nanghanap ng paraan kung ano ang gawin natin, dapat gawin doon sa mga IP community. Number 1, sila mismo yung dahil sa kay Sir Baybayan dati, siya mismo ang ito ang dapat natin gawin. Dapat umpisahan na natin maglagay tayo ng mga eskwelahan na para sa mga tribo. Yan ang ginagawa. Mayroon pang iba, yung halimbawa yung kuryente, ang ating mga kasundaluhan ang doon sa ating mga iba-ibang mga government agencies na ito ay dapat mabigyan ng solusyon yung mga number 1 na mga issue doon sa mga community. Dato gusto kong tanungin, kasi parang sinasabi mo na yung special forces, kasi iba yung nag-facilitate, iba yung di ba? Parang sinasabi mo kasi na ang hirap pala na walang ganun katulad ng special forces, na walang mamamagitan. Ano ibig sabihin ba nun? Dahil yung tribo, kung walang special forces or ibang army units dito, parang hindi masyadong pinapansin? Ganun ba? Sa totoo lang, sir, ang Special Forces Battalion, sila ang kauna-unahang nagpunta doon sa community para mag-organize ng mga IP na mga community. Pinaramdam nila sa amin kung ano man ang totoong ugali ng ating mga kasundaluhan. Gaano ka-importante yung dato sa isang manobo na katulad mo na pinaparamdam ng mga sundalo, special forces man o hindi, Sa totoo lang, nakita ko dito sa halimbawa ang Special Forces Battalion na sila, parang malapit sila doon sa mga community. Kasi lahat ng mga programa, lahat ng mga nila, yung ano man ang gusto, yung mga programa para doon sa mga community, doon sila nakipagtulungan, nakipagpartner doon sa Municipal Tribal Council, sa tribo na mga council. Kami ang palagi nilang ano ang mga problema. Tapos, sila mismo, nagpunta sila doon sa mga community, nila kung ano ang inyong mga problema. So, doon, unti-unti na parang na ang mga tribo na ganyan pala ang ugali ng mga kasundaluhan. Kaya sa ngayon, sa namin, hindi na ang 3rd Special Forces Battalion lang. Lahat ng mga batalyon, mga matitino yan, mga natin yan. Pero sa totoo lang, ang nag-umpisa ng ganun ka peaceful or mga development ng Lianga, nag-umpisa ang 3rd Special Battalion. Kasi napakahirap nun dato na kunin kasi yung loob nyo
Kasi lalo na sa ilang dekada na winasak yung Ah, tiwala nyo sa gobyerno, lalo na sa kasundaluhan. And para makuha ulit ang tiwala nyo, iba yun eh. Ibang klaseng ano yun, di ba? Sige nga, Dato. Ah. Pwede bang ikwento mo yung diskusyon niyo noon doon sa tribo nung, ano ba to? Totoo ba? Ikwento mo nga, Dato, yung paano rin yung dahan-dahan, totoo yata ito. Pwede bang ikwento mo, Dato, yung ganun? ano yan, sir? Sa totoo lang, doon namin na ano na totoo pala yun. Kasi yung nabanggit ko kanina na dahil sa partner na nakipag-partner ng mga IP leaders doon, tapos inano nila. So, doon na nagkatotoo pala na totoo yung mga kasundaluhan natin. Kasi yung time na yun, doon din nag-umpisa yung ano yun, yung sa NTF-ELCAC na programa ng ating national government. So, ang SFPs mo, sila ang number 1 na nagpunta doon sa mga community. Pinapaliwanag nila na ito ang totoo at ito ang mga programa natin. Kaya kami mismo, doon namin nalaman na totoo pala. Kasi doon nag-umpisa na naglagay na ng mga school building, yung mga kalsada, pinagawa na nila. So doon, unti-unti ang mga tribo namin, unti-unti na bumalik loob dito sa ating gobyerno. Kasi ilang buhay kasi ang nawala eh. Ilang dekada ito na nawala sa kasaysayan natin. Ilang buhay yung hindi natin mabilang kung ilan yung namatay. And ang solusyon lang pala ay magtiwala sa mga dapat pagkatiwalaan. Tama ba yun, Dato? Yan ang ano natin doon. Dapat doon tayo maniwala sa ating totoong gobyerno. Maalala ko pa dati, Dato, noon nung hindi pa gano'n ang itsura sa taas, sa KM9. Maalala ko dati, sinasaraduhan pa kami ng mga tao doon pag pumupunta kami. Tapos, ang isa sa mga sinabi nila, Sir, pag hindi kayo umalis dito ng 3 araw, bababa kami lahat. Magbabakwit kami. Yan yung mga naalala ko noon nung nagpupunta kami doon. Sa tingin mo, Dato, ano yung naging parang punto doon na nakita ng tao na, uy, ganito pala yung mga sundalo. Maliban doon sa sinasabi mo na naging medium yung sundalo sa development. Ayun, nakipagtulungan dahil nga doon sa NTF-ELCAC. Sa tingin mo, Dato, ano yung nakita ng mga tao doon sa mga sa presensya ng mga sundalo na nandoon? Ano yun, sir? Sa totoo lang, ibalik natin doon sa yung last na ang mga tao mismo. Kasi kung tingnan natin, dahil sa katagal ng panahon na nandoon sila sa bundok, yung sinasabi ko kanina na unti-unti naming nalalaman na ganun pala ang mga komunista. Ganun pala ang patutunguhan ng komunista. Kaya, ang nangyari doon, yung ginagawa ng mga orientasyon ng mga komunista, kasi parang naano na doon sa utak namin, kami mismo, nag-isip-isip na kami na ito ang dapat ano kaya ang dapat natin gawin. Yung time na nangyari, isang pangyayari na yung bakwit. Yung bakwit, ang gusto ng mga nandoon sa mga legal na mga organisasyon ay gusto nilang dalhin doon sa evacuation center kung saan Manila dadalhin. Pero dahil alam na ng tao na mapagkitaan pala ng mga legal organisasyon, ang ginawa nila doon, imbis na pumunta doon sa mga evacuation center, ang ginawa ng mga tao, nagpunta dito sa batalyon. Ang hindi ko malimutan doon mismo yung chairman Salinas. Ang sabi nila, Sir, ito ang orientation sa amin. Ano ba ang matulong ninyo? Papuntahin kami doon sa Tandag,
tapos mag-rally daw doon, pero ayaw na namin sumali. Kung gusto ninyo na, kung kaya ninyo na madipinsa, ma-secure ang mga community, pwede babalik kami, pero dapat nandoon kayo. Kami mismo, ang mga community mismo, ang nagsabi na babalik kami doon sa community, pero dapat mayroong mga security kami. Nandoon ang ating mga kasundaluhan. Kasi sabi namin doon sa kanila, na ayaw na namin sumali doon sa mga taktikang bakwit. Kasi alam na namin na mapagkitaan naman din ng mga komunista ang mga tribo doon. Kaya ang request lang namin, samahan lang kami ninyo doon sa mga community namin, tapos nandun lang kayo. Yan sa time ni Sir Aranas, si Sir Aranas dati, Captain Aranas pa siya, kapitan pa siya. Siya mismo ang pumunta doon para ma-secure ang mga, kasi sabi ni Sir Aranas, sige, kami ang mag-security sa inyo, basta nandoon kayo sa community. So kami mismo, ang voluntaryo nag-alis doon sa mga orientation na yon, kasi alam na namin na sa katagal na panahon na linukon kami nila, parang na ang mga isip namin na dapat hindi na tayo sumunod kung ano man ang mga kagustuhan nila. So kaya, unti-unting bumago yung panahon. Sinamahan na kami ng mga kasundaluhan. So doon nakipag-usap ang ating mga kasundaluhan na ganyan ang totoong mga sundalo. Hindi kami mga abusado. Hindi kami nagira lang ang trabaho namin. Dapat malaman namin kung ano man ang mga problema ng mga community. Kaya napatunayan namin na totoo pala ang sinasabi ng ating mga kasundaluhan, kasi nangyari. Mayroong eskwelahan, mayroon ng mga kalsada, mayroon ng kuryente. So doon namin nalaman na totoo pala yung sinasabi ng ating mga kasundaluhan. Na ang naging solusyon pala nito na ilang dekada na problema dato, na kung kwentahin natin kung ilang bala, ilang bomba, gaano kadaming bala at bomba, magkano man yung nagastos nun, ay napakalaki kumpara sa naging solusyon niya, which is yung eskwelahan, daan. And nadaanan ko rin kasi yan sa aking mga ibang napuntahan ng mga guerrilla zones, sa Marag, sa lahat, na yun lang pala solusyon, hindi pala away. Hindi away. Na parang ngayon dato, kasi parang na-impress ako na, ako kasi retired na, pero na-impress ako na isang imbitasyon sa iyo ng Special Forces Battalion, parang andito si Dato na IPMR, Sangguniang Bayan yan, hindi yan basta-basta na tao, pero nandito ka agad-agad na mag-share ng ganito na kwento, dahil ramdam ko sincero ka na magpasalamat at dumating sa punto na ganito na parang ano ba to? Wala. Parang sana tapos na. Parang ganun ba yung Dato? Anong status mo ngayon? Kumbaga, anong status ng tribo nyo ngayon? Ayan, namatay na si Dato Jomar na anong status nyo ngayon na ito sana tapos na. Ganun, ano nyo ngayon? Sa totoo lang, sir, para sa amin ng mga tribo, kung ano man ang aming kalagayan namin, ngayon, dahil sa ating gobyerno, dahil din sa ating mga kasundaluhan, sa totoo lang ang mga tribo ngayon, kahit ano pang gawin doon sa kabila, ay hindi na yun mangyari, na maulit pa yung mga nangyari dati. Tapos, sa totoo lang, sa ating sitwasyon ngayon, kung hindi dahil sa ating mga kasundaluhan, lalo na sa 3rd Special Forces Battalion, sa totoo lang, ang masasabi ko dito sa Lianga, kung peace and order man ang ating pag-usapan, sa totoo lang, kung hindi man natin ma 100% na wala na ang mga CPP-NPA, sa ngayon, sir,
Sa ngayon, doon na tayo sa mga 80% na hindi na talaga susuporta itong mga tribo natin doon sa kabila kasi nakita na namin kung ano man ang totoong mga serbisyo ng ating mga kasundaluhan. Tapos, kung tingnan man ganin natin sa ngayon, di man natin yan maiwasan. Halimbawa, mayroong mga dumaan na mga galing doon sa mga makakaliwang grupo. Pero sa totoo lang, hindi yan magtagal dito sa amin kasi ang mga tribo dito, pag makita nila yung doon sa kabila, direkta na sila na mag-report doon sa mga ating mga kasundaluhan para hindi na ano yung mga NPA dito sa atin. So, sa masasabi ko dito sa atin ngayon, kung hindi man 100%, so malapit ng 100% kasi minsan mayroong dumang galing ng Agusan, galing ng ibang mga prone dumaan dito, pero dito sa atin, medyo peaceful na. Dato, pwede bang i-address mo ito sa mga kapwa mo tribo o lumad sa buong Pilipinas. Na kasi kayo yung halos pinapagsamantalahan ng mga kaliwa pa rin dahil wala na sila masyadong maloko. And then, ang problema kasi sa inyo, karamihan, nandun nga kayo talaga sa bundok at yun nga talaga kayo yung madali nilang mapuntahan. And hanggang ngayon, meron pa rin na gano'n na iba-ibang blaan, iba-ibang kulto, iba-ibang tribo. Iba-ibang tribo. Pwede mo bang kung ano yung ma-share mo na dapat na wag na rin lang nilang gawin din kasi base sa karanasan ng Manobo dito sa Lianga? Para sa akin, sir, ang masasabi ko lang, lalo na sa tribo sa buong Pilipinas, ang masasabi ko, sana kung ano man ang mga propaganda na galing doon sa mga kabila, dapat hindi na tayo susunod. Ang ano natin ngayon, parang salin sa ating sarili dito sa amin na mga tribo kasi alam natin ngayon doon sa mga bundok, yung mga direktang na naghawak ng baril, medyo wala na sila. Pero hindi natin alam dito sa baba, doon sa mga legal na mga organisasyon, mayroong mga legal organisasyon na yun sila magpunta doon sa mga komunidad, magpakilala na sila, mga tumutulong doon sa mga katutubo. Kaya ang masasabi ko doon, dapat tayo ng mga tribo, dapat tingnan natin kung totoo ba talaga na sila ay tumulong at related ba sila ng ating gobyerno. Kasi yung sinasabi ko kanina, mayroong mga legal na mga organisasyon na hindi natin alam na yun pala ay mag-organize ulit sa mga tribo na bumalik yung mga problema natin. Kaya ang masasabi ko, kung ano man ang mga organisasyon na magpunta, mag-recruit or maglapit doon sa mga community, dapat kilalanin natin kung ano yun na mga grupo kasi baka iba na rin ang patunguhan niyan. Kaya yan ang masasabi ko, na hindi tayo basta-basta magtanggap ng mga organisasyon na hindi natin kilala. So dapat kilalanin natin yan, sir. Yung Armed Forces of the Philippines, that includes na yung Special Forces, we stand firm doon sa sinasabi na call for peace o yung tawag natin para sa kapayapaan. As partners dito sa Lianga, nabanggit mo naman kung anong magagawa ng mga IPs. Gamit na dito yung IPS o yung indigenous political structure. Ngayon sa ating pag-work hand in hand dito sa pagkakaroon ng kapayapaan dito na sa Lianga para maging insurgency free na ito. Kasi sa ngayon nasa sustainable operations na tayo o isusustain na lang natin kung ano yung mga efforts natin ngayon. Sa tingin mo, Dato,
handa na ba yung IP community dito sa Lianga na tumayong mag-isa laban dito sa insurgency kung sakali man na meron pa ulit mag-organisa o meron ulit na lumapit? Sa amin, sir, masasabi, kami talaga dito sa aming mga tribo, handang-handa kami na makipaglaban doon sa kanila, at sa totoo lang, 100% yung sinasabi ko kanina, 100% maniwala kayo sa hindi. Ayaw na namin sila gustong pabalikin dito sa aming community, sa aming mga community. Doon sa ano pa sa Tagalog, yung pagbarog, yung kung ano man ang aming pinanindigan ngayon bilang mga membro ng mga IP, para sa amin, ang masasabi lang namin doon, sir, dapat makabarog nami sa makabarog mi isip mga tribo, pero pinaka-importante gihapon sa ato na ang tribal council o makipag-partner gihapon dito sa ato ang mga kasundaluhan. Kaya ang tinud-anay, kung atong tan-awon, pwede rag Bisayaon, sir, kung atong tan-awon ang among sitwasyon diri, murag ka ng dabong pakaayong ang mga tao, bali naa sa ato ang gobyerno. Sigurado ko nga ang pikas naningkamot jud na silang unsaon nila nga ang mga tao mabawi. Mauna nga para sa amo, gikinahanglan pa namo ang suporta pod sa ato ang mga kasundaluhan, labi na sa ato ang Special Forces Battalion ngani karon diri. Dato, isang karangalan na ma-share, na marinig at ma-share natin sa buong bansa at even sa mga Pilipino abroad itong iyong interview, kasi yung nga, ang daming taon, ang daming buhay yung nawala, na ang punot dulo ay niloloko o pinagsasamantalahan lang yung mga tribo. And tayo ay pasalamat na may partnership kayo ng Special Forces na ganito na dito sa Lianga, na dahil sa partnership na yan bumalik ulit yung sigla at tiwala ng tribo sa pamahalaan. And of course, nandyan ka, Dato, na bilang IPMR Sangguniang Bayan members ng Lianga, nandyan ka na kumakatawan sa mga interes ng ating mga tribo. Tribo. Maraming salamat, Dato.